dalang mga posibilidad ng tagumpay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang Marks of a Noble Character. So Genesis 1:27, sa ulat tungkol kung paano nilikha ang tao, sabi po dito, God created man in His own image. In the image of God, He created him. So ang tao nilikha sa wangis ng Diyos, sa anyo ng Diyos, higit sa kanino mang nilalang siya ay hinilikha sa wangis ng Diyos. At nung nakasala ang tao, ano po ang ginawa ng Diyos? Para maibalik sa wangis na kaibig-ibig at kanais-nais, tinubos at nilinis ang tao. 1 Peter 1:18-19. For you know that it is not with perishable things, such as silver or gold, that you were redeemed, but with the precious blood of Christ. So sa una pong creation ay hiningahan ng Diyos ng kanyang espiritu ang tao, at nung ang tao ay nagkasala at nagkamalit dumumi, hinugasan naman ng dugo ng anak ng Diyos ang tao. At sa 2 Corinthians 3:18, sinasabi ko ano ang marapat mangyari sa tao. And we, who reflect the Lord's glory, are being transformed into His likeness with ever-increasing glory, which comes from the Lord. So ang tao po na nilikha sa wangis ng Diyos, narumihan, hinugasan ng anak ng Diyos, ng kanyang sariling dugo, at ngayon ay patuloy na binabago ng Espiritu ng Diyos upang manumbalik doon sa anyo na kawangis ng Diyos, subalit nasira dahil sa kasalanan. So, we were created in God's image, redeemed by the blood of the Son of God, and are being transformed through the work of the Holy Spirit into the likeness of God again. Therefore, man is to be of noble character. Ang tao, lalo na ang anak ng Diyos, ang mga mananampalataya ay marapat na marangal, marapat na mataas ang uri ng pagkatao, marapat na parang maharlika, noble. Kaya ito po ang ating pag-aaral ngayon, madalas ay nalilimutan, maging ng mga mananampalataya, ang pagiging marangal, to be of noble character. And the title of our study today is Marks of Noble Character. Marapat na hanapin natin ang mga palatandaang ito sa ating buhay, at marapat na ito ay ating ipanalangin. Aming Diyos, salamat po sapagkat kami ay nilikha ninyo, ang tao ay nilikha nyo. Matapos magkasalay, tinubos nyo pa ng dugo ng iyong anak na si Jesus. At ngayon patuloy niyong binabago upang mabalik doon sa wangis na nawala dahil sa kasalanan. Palahalagahan nawa namin, Panginoon, ang pagpapahalaga niyo sa amin. Huwag naming lilimutin kung sino kami, tao na nilikha sa iyong wangis. At nawa makita sa aming asal, sa aming pagkatao, yung mataas mong layunin para sa amin, at yung mga bakas ng anyo mo sa amin, O God. Turuan niyo po kami sa pag-aaral na ito. Buksan niyo po ang aming isip. Patawarin niyo kami sa aming mga kasalanan. Hugasan niyo kami sa aming mga karumihan. Tulungan niyo kami, Panginoong, makita ang mensahe niyo para sa bawat isa sa amin ngayon. At nawa, ang salita mo ay makapagpabago ng aming buhay, makapagpalakas ng aming mga kahinaan, makapagpalinis ng aming mga karumihan. Pagliwanagan mo kami, Panginoon, ng iyong karunungan. At ang yunawang karunungan ang siya naming masundan, hindi ang aming mga sarili lamang na mga asal at kagustuhan. Protect us, O Father, from all works of evil men and evil spirits. Protect us from all malicious plans of the evil one, even our loved ones, our households, everything that you have given to us, and everyone that you have given us, O God. May you bless each one of us. And may you give us, Lord, your spiritual, emotional, and intellectual blessing. Magkaroon kami ng matang bukas para makakita ng dapat makita, taingang nakikinig ng dapat marinig, pusong sumusunod sa dapat sundin. Kayo po ang siya maging tagapagsalita ngayon, Panginoon. Mangusap po kayong may kapangyarihan at nawa ang kalooban niyo maganap sa aming buhay.
Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, aming tagapagligtas at tunay na guro, ito po ang aming dalangin. Siya nawa. Ano po ba ang ibig sabihin ng noble? The dictionary defines noble as having high moral qualities. Hindi ibig sabihin dugong bughaw, hindi ibig sabihin anak ng mga prinsesa at prinsipe, pero tayo dahil anak ng Diyos, ng hari ng mga hari, dapat lang tayong noble. So noble is to have high moral qualities, to have high character, and even outwardly to have respectable appearance. That is the least that we can have as children of God, to have respectable outward appearance. What are the marks of noble character? Ano nga po ba ang mga palatandaan ng isang maharlika na pagkatao? Maharlika na sinasabi natin dahil anak ng Diyos, dahil tao na nilikha sa wangis ng Diyos. Ang Proverbs 31 verse 10, sabi po dyan, a wife of noble character who can find. And interestingly, this whole chapter devotes a lot of its parts to the definition of the noble character. And this noble character is not only for women, but also for men. It so happens that the example given here is the noble woman who is the ideal wife. But this quality transcends gender, and this nobility transcends the limitations that it had. That means for a wife. So, sa Proverbs 31:11, ano daw po ang isang karakter ng noble wife, which of course can translate into a noble person? Her husband has full confidence in her and lacks nothing of value. Ang isang babae na noble character, ang kanyang asawa ay lubos ang pagtitiwala at dapat naman siyang mapagkatiwalaan. In other words, generally speaking now for all, both men and women, a person of noble character, one mark is trustworthiness. Na pagkakatiwalaan ang isang taong noble, isang taong marangal, maharlika, inspires and deserves confidence. Kailangan po tayo mga Kristiyano na pagkakatiwalaan, hindi mga bantay sa lakay, hindi may dalawang salita, hindi papalit-palit ng ating mga desisyon, lalong-lalo kung tayo ay meron ng pananagutan sa ibang tao. Trustworthiness is a mark of a noble character. Proverbs 31 verse 12 goes on with character traits of a noble person. She brings him good, not harm, all the days of her life. Once more, the original context talks about the wife bringing good to her husband all the days of her life. So, a noble person has positive presence. The noble person brings good, not bad, to the people he comes into contact with. Hindi pinagsisisihan ng taong nakilala ka, hindi pinagsisisihang napalapit sa iyo, hindi pinagsisisihang ipinakilala ka sa kanyang mga mahal sa buhay, dahil ang dinadala natin sa tao ay kabutihan lamang at hindi kasamaan. It is a mark of a noble character. Proverbs 31:13, she selects wool and flax and works with eager hands. Namimili siya ng mga materials for weaving and she works eagerly. In other words, mark of a noble character, industry. Masipag ang isang taong marangal. Ang isang taong marangal ay marunong magtrabaho at magaling magtrabaho. Proverbs 31:27, she watches over the affairs of her household and does not eat the bread of idleness. Once more, originally referring to a noble wife, but then generally referring to noble character. That you watch over the affair of your own household. Inuuna mong ayusin, tingnan ang iyong sariling sambahayan, ang mga malapit sa iyo, ang iyong mga pinangungunahan, at hindi ka daw tamad. Hindi yung walang magawa. Alam niyo yung mga taong walang magawa, ang iniimbento niyang gawin, madalas masama. Madalas nakakasama. Kaya ang taong busy, mas madali maging banal, sapagkat naubusan na siya ng lakas, ng energy, ng panahon, para sa mga bagay na masama. Kaya po ito yung maalingaw-ngaw doon sa buong kasaysayan ng Biblia at hanggang sa 1 Thessalonians 4:11 sa New Testament, make it your own ambition to lead a quiet life, to mind your own business, and to work with your hands, just as you were told. In other words, a person of noble character has skill at work. A person of noble character has marketable skills. Meron siyang mga alam na pwede niyang pagkakitaan. Meron siyang alam na dahil doon maaari siyang maging productive and fruitful. At pagka po tayo ay productive and we are fruitful, what happens? We become respectable. Pero kung ikaw ay tamad, pabigat,
linta na sumisipsip ng dugo na yung mga kamag-anak ng mga malapit sa'yo, hindi ka kagalang-galang. Walang gagalang sa'yo, hindi natutuwa ang mga taong nandun ka, at ito hindi dapat na nakikita sa mga anak ng Diyos. Proverbs 31:18, in her hand she holds the distaff and grasps the spindle with her fingers. Once more, another allusion to weaving. Ang mga kababaihan po noon sa Israel, maging sa Pilipinas, ay magagaling maghabi ng tela. Sapagkat ang mga babae ay nagtatanim sa bukid, nagtatrabaho sa mga patanim, pero pag naitanim na ang mga halaman at iniintay na lamang na ito'y lumago at mamunga, ang mga babae naman ay hindi nagiging tamad at pabaya, sila ay nagwi-weave, naghahabi. At inabutan ko pa ito nung araw, kahit yung mga magsasaka na nakikita ko, pagkatapos magtanim ng mga palay, sila ay nagniniting, nagtatating, nagdunol sila ng mga panyo, ng mga ine-export. May mga ginagawa sila. Nagtataka ko ngayon, there is so much idleness. Maraming mga babae, umagang-umaga pa lang, hindi pa nagmumumog, nagkikipagchismisan na sa kapitbahay. At tanghali na, hindi pa nakakapagsaing dahil sobrang nawili sa mga kwentuhan at mga chismisan. Yan din ang ginagawa ngayon ng sobrang telebisyon. Maraming mga tao na dapat sana ay busy sa bahay pero lagi na lang nakatunganga sa harap ng TV, iyak ng iyak sa kapapanood ng mga drama, sa kapapanood ng mga Meksikano, ng mga Koreano at mga pag-ibig maging ng mga taga-ibang planeta na yata. Masyadong nakahiwalay sa katotohanan ng buhay. Too much television makes people idle and unproductive. Alam niyo po sa Japan noon kung paano sila unang nakarecover matapos ang gyera na sila'y pinulbos halos at naubos ang lahat-lahat. Ang mga babae sa mga baryo-baryo nila ay nag-a-assemble ng mga electric fan, ng mga plancha at kung ano-ano. Dinadala ng mga pabrika sa bahay-bahay kasi nag-aalaga ng bata yung mga babae, so may ginagawa din sila sa kanilang mga bahay. Napakaraming oras ang nasasayang, hindi lang ng kababaihan, pati ng kalalakihan dito sa atin. Umagang-umaga pa lang, naglalasi ka na. Alas 10 pa lang, mga pasuray-suray na at sasaksakin ang unang dadaan. Kaya nagkakasira-sira ang ating lipunan sa sobrang kawalan ng ginagawa ng tao. Tapos nagtataka kung bakit mga mahirap. Tapos inaasahan na lang yung kaisa-isang kamag-anak na overseas Filipino worker. Lahat nakadagan doon, lahat humihingi, lahat umaasa, pero lahat gusto mag-mall, lahat gusto may cellphone, at gusto yung cellphone, yung pinaka-latest pa, yung may bread toaster sa loob. Ang gusto pa nila laging mga nagde-debut, akala mo mga prinsesa, ang mga nakagown pa't magbababa sa kilalaki mga hagdan, kahit na inutang lang ng magulang ang pang-debut. Napakarami nating mga ginagawang di dapat ginagawa ng mararangal na tao. We must live within our means and be productive. At dapat hinahangaan ng tao sa kanyang skill at work. Anong ginagawa ng mga kabataan ngayon? Imbis tumutulong sa mga gawain sa bahay, imbis nagkakaroon ng mga summer job, nakasubsob lahat sa mga computer, nakasubsob sa mga electronic, mga gadgets, at ang pinakapahinga nila mag-mall. Tapos nagtataka tayo kung bakit tayo ganito. Ang mahusay daw pong tao, at dinedescribe dito yung babae, Proverbs 31 verse 15, she gets up while it is still dark. She provides food for her family and portions for her servant girls. Napakagaling niya. Maaga pa lang ay gumigising na. Hinahanda ang pagkain ng kanyang pamilya, binibigyan ng pagkain ng kanyang mga katulong, at binibigyan ng mga assignment kung ano mga gagawin nila araw-araw. Ang isang babaeng hindi marunong sa bahay, kahit bigyan nyo ng 10 katulong, magulo pa rin ang bahay niyan. Kasi siya dapat na nagmamanage, anong gagawin mo, anong pwede mong gawin, anong trabaho mo ngayong araw na ito. So, one mark of a noble character is organization. Organized dapat. The noble person has time. The noble person is seldom in a hurry. The noble person is unhurried, unruffled, quiet as a pool without blemish on its face. Sapagkat napakarami pong mga kahihiyan at napakarami mga indignities ang inaabot ng isang taong nagmamadali. Nagmamadali, naiiwan ang kailangang dalhin, nadadapa, umiinit ang ulo, napapaaway, sumasabog ang bag. Maraming mga disgrasyang nangyayari sa isang taong nagmamadali. Very undignified. Kaya kung gigising ka lang ng 1 hour earlier than usual at hindi ka matutulog kasing himbing ng sawa na gumigising lang pag gutom, maraming mga kagalang-galang na bagay na mangyayari sa isang tao. Organization. 1 Corinthians 14:40, but everything should be done in a fitting and orderly way. Kaya maraming mga pamilya, nagpipiknik na lang, nagbabangayan pa yung mag-asawa kasi naiwan ang pangkayod ng buko,
naiwan ang tsupo ng bata, naiwan ang ulam, naiwan ang ganito, kasi nag-aapurahan nung aalis, kasi tanghaling maggisingan. Kung gigising ka lang ng mas maaga o bago ka makatulog, nakapila na lahat ang iyong gagawin. Yung nagmamadali pag magbibihes, kung saan-saan hinahanap yung belt, kung saan-saan hinahanap yung plancha, kung kailan aalis ng bahay, tsaka palang mamamalansya. Mga miserabling buhay. Samantalang kung gabi, inayos mo na yan, nakapila na lahat ang gagamitin mo, gigising kang mapayapa, you have dignity. Sinasabi, she gets up while it is still dark. Liban na lang pag evening shift kayo, mas maganda talaga yung gumigising ng maaga. There is organization. Another mark of noble character is in Proverbs 31:16. She considers a field and buys it. Out of her earnings, she plants a vineyard. So what is one mark of noble character? Productivity, fruitfulness. She plants, she produces, she creates. Ako pa ito ang tuwa dahil meron ako ngayong mga naaaning mangga na itinanim ko pa lamang 1 taon, 1 year ago. Pero siyempre, yun yung grafted na madali nang mamunga. Pag talagang may itinanim ka, meron kang aanihin. Napakahalaga na lagi kang nagtatanim ng mabuti, lagi kang may itinatanim na kagandahan, sapagkat may aanihin ka rin nun. Ano pa po ang description dito sa woman na to of noble character? Proverbs 31:24. She makes linen garments and sells them, and supplies the merchants with sashes. So, hindi lang siya nagwiweave ng tela, tinatahipan niya, gumagawa siya ng sari-sari mga sinturon, mga kung ano-anong mga naibebenta niya sa mga may mga tindahan, dadalhin niya doon at kokolekta siya ng bayad later on. Titus 3:14, our people must learn to devote themselves to doing what is good, in order that they may provide for daily necessities and not live unproductive lives. Kahit ngayon mamakyaw ka lang ng uling, pwede kang merong gawing negosyo, mag-uumpisa ka ng konti, lumalaki yan. People must be productive. Dapat pag pumupunta tayo sa isang lugar, kahit kabaryo-baryuhan, hindi mo sasabihin, naku, wala namang nangyayari dito, walang kabuhay-buhay, nakakainip. Kasi siguradong may makakita ka doon na pagkakaperahan kung bubuksan mo lang ang iyong mata. Kailangan tinitingnan ng tao kung anong pwede niyang gawin, kung anong pwede niyang itanim, anong pwede niyang tahiin, anong pwede niyang bilhin at ibenta, mag-buy and sell, and there will be profit that can be made, and you will also inspire production among people that you buy from. That is nobility, because when you are independent financially, you become noble. But how can you be noble when you are dependent? Umaasa ka lang sa bigay. Umaasa ka lang sa awa ng kapwa. Paano ka magiging maharlika noon? Susunod-sunod ka, bubuntot-buntot. Nilulunok mo na lang ang iyong pride kahit na kumisa ikinaiinsulto because you are not independent. It is important to be productive. Proverbs 31:20, another mark of noble character, she opens her arms to the poor and extends her hands to the needy. Charity is one great mark of nobility. She helps the poor. She helps the needy. Alam niyo po kung minsan naman yung iba, pagka marunong maghanap buhay, pagka talagang nagpapakahirap kumita ng pera, kumikita nga, pero tumitigas ang puso. Alam niya kasi kung gaano kahirap kitain ng pera, halos ayaw na magbigay. Sobra ng wise. Lagi niyang inisip, ibibigay ko to, pagka in-invest ko doon, kikita. Sobra na naging wise. Pero nakita niyo po yung balance ng babaeng ito na binabanggit. Marunong siyang magtrabaho, nagpapakahirap, pero marunong siyang magbigay sa mga kapuspalad. She extends her hands to the needy. It's very balanced. Hindi yung kung mahirap kayong maghanap buhay, sobra na nyo na ngayong Diyos ang pera dahil mahirap kitain. Alam niyo po, marami na tayong nakitang tao na hirap maghanap buhay, tapos kumikita, pero hindi pa rin nila nalalasap yung sarap ng kanilang kinikita dahil wala silang ginawa kundi pataasin ang salansan ng kanilang iniipon, sambahin ang kanilang salansan, ni ayaw gastahan ang sarili, ni ayaw gastahan ng mga anak at mga apo, at wala nang inisip, mahirap kitain ng pera, kaya di dapat gastahin. Kinikita ang pera para gastahin. Mag-save ka ng konti para sa future, pero alangan namang save ka ng save, bigla kang namatay ngayon, enjoy naman masyado yung mga naiwan mo. So a noble person knows how to work, how to be productive, but also knows how to enjoy God's grace and God's blessings, that you enjoy the fruit of your labor. It is important. Kitang-kita po natin yan talaga mga hirap magkumita ng pera, lalo mga magsasaka, hirap na hirap yan talagang hirap at pawis ang pagsasaka. Hirap na hirap, kaya saksakan din ang mga kakakuripot.
Ayaw na magpa-doktor kasi laki na ng melon ang kanilang mga kung ano-anong bukol. Madadaan na lang yan sa kung ano-ano, maitutulog na lang yan. Ayaw nila ipagamot ang sarili dahil baka magkagastos. Ayaw man lang bumili ng masarap-sarap na ulam. Ayaw man lang magdamit ng maginhawang damit at regaluhan mo na magandang damit na bubulok sa aparador, ayaw gamitin. Kailan gagamitin ang magandang damit? Pues sa burol. Kaya kailangan marunong tayo magtrabaho, tapos sa pasalamat natin sa kabutihan ng Diyos, nilalasap din natin yung bunga ng ating pinagtatrabahuhan. Yun ang tunay na worship. When you can enjoy good food, when you can enjoy good times and say, Lord, even this is from you. You bless my labor, you bless my effort, and this is the fruit. Thank you for making me enjoy life. It's part of worship. But make sure that you enjoy the fruit of your labor. Hindi labor ng iba. At marunong tayong magbigay sa ating kapwa kahit mahirap maghanap buhay. Don't let the difficulty of earning a living harden your heart. James 7:27, religion that God our Father accepts as pure and faultless is this: to look after orphans and widows in their distress. Ito daw ang isa sa mga pinakamataas na uri ng relihiyon. Pinakamataas na uri ng pananalig at pananampalataya, tulungan ang mga mahina. Kasi po yung orphan, widow, hindi lang orphan and widow ibig sabihin tutulungan natin. Ibig sabihin kasi niyan, they are disempowered. Either too young or too old, and especially in the Eastern cultures in the olden days, widows, women, were not capable of making a living. Hardly. Kaya tinutulungan yan. So ito daw ang tunay na pananalig, tunay na pananampalataya, pagtulong sa mga kapuspalad. Another mark of noble character, still in Proverbs 31, this time verse 22. She makes coverings for her bed. She is clothed in fine linen and purple. So, one mark of noble character is refinement. Ang mga kama mo, hindi lang basta kama, may takip pang maganda. Ang damit mo, hindi lang basta damit, fine linen, purple. Ibig sabihin kasi, you work hard, you earn, and you know how to refine your taste. Hindi yung hirap na hirap kang maghanap buhay, kumita ka, nagkaroon ka na ng kabuhayan, tapos ang kinakainan mo pa rin ang mga utensils dito sa bahay, tansan. Hindi ka man lang matutong gumamit ng magagandang plato at magagandang kutsara. Ang mga tinidor sa bahay mo, liku-liko para mga sanga ng gabi. Liku-liko yung tinidor, hindi man lang tuwid. Kung ano-ano na lang, ang mga takip ng iyong kama, bimeg feeds. Hindi balik kung yun lang talagang kaya mong ma-afford, pero sabi, kung masipag ka, gumagawa ka ng paraan, kumikita ka, dapat nire-refine mo rin ang iyong taste. It's part of worship. Ang Panginoong Diyos, nung nagpagawa ng templo, sabi niya, the best wood, gold only, ang mga ilalagay. The best metals, the best stone, the best of everything. You know why? Because when we show the best, we showcase the goodness of God. Hindi yung pinagpala ka na ng pinagpala, ang nakikita pa ng tao sa iyo rin, puro kahirapan, na parang ang Diyos ay hindi mabait sa iyo. So, pinapakita mo yung maayos, yung maganda. Hindi yung magsisimba ka, mukha kang tiriringgay. Meron namang maayos at merong maganda. Akala kasi ng iba, nung kayabangan yan. Hindi, kita nyo, sabi dito, yung noble woman, she makes coverings for her bed. She goes to the level of ornamentation and refinement because she's past survival. And when we're past the level of survival, we should so find things. Kaya nga, kung hindi ka na masyadong gutom at ikaw ay kumikita na, anong ginagawa mo? Uma-attend ka naman sa theater. Nanonood ka ng mga cultural programs. Nagbabasa ka ng poetry. Because you've got to graduate to a finer level of humanness. That's why you begin to appreciate the arts, the beautiful. Hindi yung ang dami-dami na ibinigay sa iyo ni Lord, ang gulo-gulo pa rin ang buhay mo. Parang hindi siya naging mabuti. Baka tuloy bawiin at ibigay sa iba. Pero titingnan ninyo, hindi niya inuubos sa pagpapagarbo ang kanyang pera. Nagbibigay siya sa mahirap, tumutulong siya, kumikita siya, pero marunong din siya mag-enjoy. And when you look at her, you say, she is noble. She is blessed. Hindi yung kanyang Spartan na tsinelas, ikinakabit pa ng perdible dahil putol-putol. Tas ang dulo ng kanyang mga kamison. No? Nakabuhol na lang yung mga tirante ng kanyang bra. Samantalang may ibibili naman. Bakit? Sabi ko noon, she makes coverings for her bed. This means so much, ha?
She is clothed in fine linen and purple. At hindi siya pinagalitan. You know why not? Kasi kinitan niya eh. Pinagtrabahuhan niya. At marunong din siya magbigay. We should move to refinement. It's a mark of nobility. That's why we should work hard. So we go past the stage of survival. Isa po sa mga tunay na nagpapalungkot sa akin, pag nakakakita ko ng tao na halos sa katandaan niya ay alam niyong malapit na mag-graduate sa buhay, pero hindi pa gumraduate sa survival level. Di naman lang nakalasap ng ginhawa. Di man lang nakalasap na kainin ang gustong kainin. Hamang buong buhay na lang nakabudget ang lahat. Puro pagtitipid. Tapos mawawala na ang buhay niya, gagraduate na siya. Kulang ang enjoyment niya sa inihanda ng Panginoon na blessing para sa lahat ng tao. Ang luwag-luwag ng planeta, hindi tayo dapat siksikan. Ang dami-daming pagkain sa planeta, wala dapat nagugutom. Kung minsan sa Europe, kung minsan sa Amerika, itinatapon, sinisira nila ang mga kamatis, maging alak, maging gatas, para lang ang presyo huwag sobrang bumagsak dahil may oversupply. Meanwhile, half of the earth is hungry. Hindi gutom dapat ang planeta. Hindi dapat gutom ang tao. There is only inequitable distribution of the wealth of the planet. Ang mga itinatapong pagkain pati sa mga fast food, pag 15 minutes na naiprito ang manok at hindi pa nabili, itatapon na yan kasi masisira ang image nila at ang kanilang quality. Meanwhile, just beyond the wall, sa kabila ng pader, ang daming nagugutom ng mga tao doon, pero itatapon ang pagkain dito. Hindi lang tayo marunong mag-manage ng ibinibigay ng Diyos. Hindi dapat gutom ang tao. Kaya hindi dapat tamad ang tao. At yung mayayaman at mga productive, tulad ng babaeng binabanggit natin, hindi dapat sakim. Marunong sila dapat magbigay. Marunong sila dapat mag-share. This is nobility. Because every human being is created in God's image. Hindi siya dapat parang aso na nagkakalkal ng basura at naghahanap ng makakain doon. Hindi siya dapat na nagtitinda ng kanyang laman sa mga gilid-gilid at sulok-sulok dahil siya ang kanyang katawan dapat temple of the Holy Spirit. Hindi siya dapat tatanghod-tanghod sa kumakain at tatakam-takam sapagkat napakaraming pagkain, napakaraming prutas, napakaraming gulay dito sa mundo. But what is wrong? Because people don't behave like humans that God created. People behave like beasts, unkind to one another, unproductive. That's why it is happening. Another mark of noble character is in Acts 17:11. This time we digress from Proverbs 31. Now the Bereans were of more noble character than the Thessalonians, for they received the message with great eagerness and examined the scriptures every day to see if what Paul said was true. Meron po ditong paghahambing ng dalawang uri ng Kristiyano, yun daw Bereans at yung Thessalonians. At sabi sa Acts 17, the Bereans were of more noble character than the Thessalonians. Bakit? Pag daw nag-preach si Paul, bagamat eager sila na pakinggan ito, pupunta muna sila sa Bible at i-check nila kung ang sinasabi ni Paul biblical. At yun daw ang ibig sabihin ng more noble. Siguro yung Thessalonians, kahit ano nalagang marinig, paniwala agad. Kaya sa atin po ngayon na panahon, mga kapatid, sino ang more noble Christian? Yung hindi naniniwala na lang agad-agad, basta-basta. Hindi yung tamad na kung sinabi ng speaker, ganun, paniniwalaan na. Checkan muna niya sa Bible. Una, kung nandun nga. At pangalawa, kung tama nga ba yung interpretation, tama ba yung reading. So anong nobility dito, mga kapatid? Commitment to the truth. Hindi yung may inattenda na seminar, bigla agad paniniwalaan at lulunukin na lahat ang narinig doon. Litong-lito na tuloy siya dahil sa dami ng seminar na pinupuntahan, hindi man lamang iniisip, hindi sinasala, hindi pinag-aaralan at sinusuri. Ang more noble character daw, tulad ng sa Bereans, examine the scriptures to see if what the speaker says is true. Kailangan yun ang nakikita sa mga anak ng Diyos. Commitment to the truth. Not being easily deceived. Not being gullible. Now, what are the fruits of noble character? Proverbs 31:21. Nasa Proverbs 31 ulit tayo. When it snows, she has no fear for her household, for all of them are clothed in scarlet. Sa mga panahon at sa mga lugar na mayroong winter, sabi ito daw mahusay na taong ito, mahusay na babaeng ito, noble at maharlika. Kahit lumalamig na ang panahon, wala siyang pangamba na giginawin ng kanyang sambahayan dahil lahat sila ay may pangginaw at hindi lang basta pangginaw, scarlet.
Remember, because she works hard. Huh? One fruit of noble character, ample provisions, supplies, even wealth. People of genuine noble character will not be wanting. Why? Because they will be working hard, and they will be organized, and they will be giving to the poor, and they will please God, and God will give them ample provisions. Kaya ang sabi sa Proverbs 31:18, her lamp does not go out at night. Galing. Alam niyo po sa Israel, sa buong gabi, meron silang umaandar na ilawan na merong langis. Sapagkat ayaw ng mga Israelites ng complete darkness. They don't like it. Kaya nga ang symbol ni Lord ay light. Kasi ayaw na ayaw ng mga Israelites ang darkness. Kaya kahit sa gabi, merong isang munting ilawan doon na merong langis na buong gabi ay nakasindi. At ang sabi dito, yung noble woman, her lamp does not go out at night. Why? She has enough oil at home. Pag matutulog siya, tine-check niya na puno ng oil yung kanyang lampara at maubos man yun, meron pa siya doon sa isang bowl o sa isang jar ng oil. Ngayon, ang kanyang mga kapitbahay, ang mga dalahempak niyang kapitbahay, ang mga babaeng buraran niyang kapitbahay, magigising lahat, ang dilim, dahil naubos ang langis. Lagyan ng langis, ay wala tayong langis. Naubos pala, ay nalimutan ko, hihihi. Yan yung mga babaeng magsasangag na lamang, ay wala palang mantika, bili ng mantika. Nakalagay na ang bawang sa kawali at magigisa, ay wala palang sibuyas, takbo, bili ng sibuyas. Sa kalagitnaan ng pagluluto, ay nawala ng gas, naku, walang reserba, paano kaya ngayon yan? Nahilaw na ang niluluto. Walang provisions, kasi hindi noble. Liban na lang nasa sakdal hirap talaga. No? Pero nga, sinasabi dito, cyclical yan eh. Kung ang sipag-sipag mo, ginagawa mo ang lahat, hindi ka naman magiging sakdal hirap. Because the least you have are your natural resources. Maibebenta mo pa rin ang trabaho ng iyong kamay. Pwede ka pa rin maglabada, mamalansya, mag-babysitting. Maraming pwedeng gawin basta hindi ka tamad. So, her lamp does not go out at night. Hindi siya nauubusan. Natanggal ang butones ng barong Tagalog ng asawa sa gitna ng event. Bigla siyang may isang extra butones na dala. Susultihin niya konti. What is, may masking tape siya. Ito din ang masking tape. I-tape muna natin. Hindi nakanganga ang damit. Handa. May foresight. That is noble. At ito daw ang bunga ng noble character, ample provisions. Proverbs 31:23, her husband is respected at the city gate, where she takes his seat among the elders of the land. So, another fruit of noble character is dignity, even for one's relatives and associates. Pag magaling ang tao, ang kanyang asawa, lalaki man o babae, ang kanyang mga anak, iginagalang din ng iba alang-alang sa kanya. At dahil mahusay siyang magdala. Proverbs 22:1, a good name is more desirable than great riches. To be esteemed is better than silver or gold. Mas mabuting iginagalang ka kaysa mayaman ka lang. Ngayon, kung mayaman ka na, iginagalang ka pa, di doble, mabuti. Pero sabi, iba yung kagalang-galang at magandang pangalan. Ecclesiastes 7:1, a good name is better than fine perfume. Mabango ka kung good ang iyong name. Another fruit of noble character, Proverbs 31:24, she is clothed with strength and dignity. She can laugh at the days to come. Can you imagine that? This noble woman can laugh at the days to come. Bakit? Kasi meron siyang savings. Meron siyang inimpok. Meron siyang itinanim. Kung nagtaniman siya ng prutas, alam niya mamumunga yon, pagkakaperahan, makakain. Nagtanim siya ng kabutihan sa mga mahirap, alam niya, somehow, babalik din yun sa kanya. Kung hindi man doon sa tinulungan niya manggaling, sa ibang tao o sa Diyos mismo na nagbabayad para doon sa mga hindi makapagbayad na tumatanggap ng ating kabutihan. At alam niya, meron siyang inimpok. Guminaw man, meron siyang sweater. Dumilim man, meron siyang oil. Kaya, she has personal dignity and she has strength. She can laugh at the days to come. Can you imagine this woman can laugh at the days to come? O, malapit na naman ang pasukan, enrollment. Can you laugh at the days to come? Sabi niya, sige, dumating ka enrollment, handang-handa ako. Yan ang nangyayari sa mga masisipag, maiimpok, masikap, matulungin. They can laugh at the days to come. Sa pagtanda, tatanda ako, baka ako mapilay, o ilang wheelchair ang bibiling ko? Anong kulay? Pag nagpa-hospital ako, saan ko ba gustong ospital?
Ang pinipili mo saan sa ospital, hindi yung may ibabayad kaya ako. Hindi yung naghihingalo ka pala, labas na po ako, lumalaki na yata ang bill. You can laugh at the days to come. And this is an effect of being dignified, being noble. Because you work hard, and you are godly, and you seek the truth, and you give to the poor. The Lord will bless you, and you can laugh at the days to come. Proverbs 31:28, another fruit of noble character. Her children arise and call her blessed. Her husband also, he praises her. So you see, there is approval. This is fruit of noble character. There's approval. There is admiration. There is praise. And remember, the praise is not of distant audiences, but of close relatives. Marami po kasi mga tao very charitable. Naku, nakikita mo na sa lahat ng charity. Pero yung pala, sabog-sabog ang bahay at puro sama ng loob ang maririnig mo sa anak tungkol sa kanyang nanay o natatay niya. O kaya napaka-sipag na Christian worker, present sa lahat ng mga events, activities, tapos sa papabayaan ng sariling bahay at reklamo din ang inaabot mula sa mga anak. Kaya ang sabi dito, her children arise and call her blessed. Her husband also, he praises her. Dahil ang tunay na nakakaalam ng tunay nating pagkatao ay ang ating mga kasambahay. Madali na linlangin yung mga nasa labas. Pagkatapos, yung pala, pabaya ka sa loob ng yung bahay. Kaya sabi, can you imagine this noble person? Ang inyo ba mga anak, arise in the morning and call you blessed? Pagpunta ba nila sa hapagkainan, sasabihin nila, blessed naman ang nanay natin o ang tatay natin. O ang sinabi, bakit walang dito ng tinapay? Bakit walang wala lahat? Ikaw naman, nagmamadali, sabog-sabog, nagagalit ka na tuloy dahil talsik ang mantika dito. Ay, wala palang gas, miserable. Sabi, this is what noble life is all about. It is measured, it is relaxed. Why? Because you wake up early while it's still dark. So, hindi kayo nagkakandara pa. So, nobility of character, brothers and sisters, is really important because it means readiness for noble and godly use. Remember, hindi lang tayo nagpapaka-noble para sa sarili natin na image o kapakanan because it is preparation for ministry to the Lord. 2 Timothy 2:21. If a man cleanses himself, he will be an instrument for noble purposes, made holy, useful to the master, and prepared to do any good work. That's why it is important to be of noble character, because God uses people of noble character to do noble work. So nobility is for noble work. So we should always think noble. Mag-isip tayo, sabi sa Philippians 4:8, finally, brothers, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. So ang iniisip natin pag may ginagawa tayo, is it noble? Yung magkandara pa ako at malito, is it noble? Hindi ako mag-budget, tapos eto ngayon ako, utang ng utang kung kani-kanino, is it noble? Hindi ako magtatrabaho, tapos aasa lang ako, manghihingi pa ako sa iba, is it noble? Do you admire nobility of character? Do you recognize and honor noble people? We should recognize noble people and salute them because it is difficult to be noble. It is one of the greatest achievements to live a noble life. And do you avoid the company of boors? Do you avoid the company of beasts? The question is, are you of noble character? The first question really is, are you a child of God? And if you are, you must be of noble character. If you are a Christian, your name carries the name of Christ. Christ. Nilagyan mo lang ng IAN, kaya naging Christian. Little Christ ang ibig sabihin. But Christians must be like Christ. Noble. Bihira tayo dapat nakikita ng tao nagtatakbo dahil late. Agahan ang dating. Nalilito dahil hindi handa, maghanda. Nagugutom dahil walang baon. Alam mo nang may pupuntahan ka, there's a possibility na baka magkagutuman, nagagawa ka man lang ng isa, dalawang sandwich, maglalagay ka man lang sa bag mo ng isang mansanas o bayabas, may makain kapag nagkagutuman, may maliit kang bote ng tubig, hindi yung ikaw ang una agad na uhaw, yung iba hindi pa uhaw ka na, talo ka na nun, hindi ka na makakonsentrate dahil uhaw na uhaw ka na.
To be noble takes preparation. To be noble takes hard work. But that's the only way to go if you're a child of God. Live noble lives. Kaya mahalaga rin, our emotion is in check. Hindi ka sobrang ma-in love na nagpakanda. Aba-aba ka na dahil lang sa iyong pag-ibig na ayaw pansinin. So many people debase themselves just for romantic love. Kakahabol sa hindi naman umiibig sa kanila. Kailangan igalang mo naman ang sarili mo. Hindi ka na iniimbita sa isang pagtitipon, pipilitin mo pang isaksakan sarili mo doon. Be noble, be respectable. Napaka-importante po mga kapatid, tayo ba mayroong nobility of character? Sa mga pinag-usapan natin, alin doon ang assignment natin para sa ating sarili? Aming Diyos, salamat po sa paalala nyo through Proverbs 31 sa isang maharlikang babaeng ito. Hindi maharlika sa dugo, kundi maharlika sa asal, sa kilos, sa gawain. Ituro mo sa amin, Panginoon, babae man o lalaki, yung mga anak na nakikinig ngayon. Kung anong dapat namin gawin so that we can continue to improve and we can continue to have noble character. Sa mga kapatid, Panginoon, na napaka-noble na ng kanilang character, salamat sa iyong gawain sa kanilang buhay. Nawa, lalo pa ma-refine, lalo pang tumaas ang antas ng pagkatao because you want to see us grow from glory to glory, to get nearer and nearer to perfection. Because that is what you want of us. Nawa, Panginoon, makita mo ang iyong mga anak, kagalang-galang, kapita-pitagan, nakaka-inspire, nakakapagpalakas ng loob, nakaka-bless, nakakatuwa na makasama. Ipakita mo ang aming mga kapintasan at ituwid niyo kami. Salamat din, Panginoon, sa mga katangian na naibigay mo na sa amin habang kami sumusunod sa iyo. We admire noble people, O God, around us. Teach us, Lord, to salute them, to honor them, to encourage them. And may you see nobility in us, in our character, so we can be inspiration to other people as well. Sandali tayong manalangin ng panahimik, mga kapatid. Ilapit natin ang ating mga sarili. Siyasatin ang ating mga sarili. Ano bang karakter natin? Iginagalang ba tayo ng iba? Usually, how people treat us is a reflection of how we treat ourselves. At kung meron tayong mga dapat baguhin, hihingi ng Panginoon ng kapangyarihan. Ang salita ng Diyos ay hindi nadidinig para pakinggan lang, ito'y nadidinig at dinidinig para sundin. Makipagniig tayo sa Panginoon ng sandali. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapiz ay pinamagatang Marks of a Noble Character.
ang buhay ko'y maiayos. At sa mga tukso, tulungan mong pigilin ang sarili ko. Tulungan mo akong maging tapat sa'yo. Pagpipigil sa sarili, pagpipigil sa sarili. Kung nalulungkot at nalulumbay, magtiis at maghintay. Pagpipigil sa sarili, pagpipigil sa sarili. Ang ituro mo sa buhay ko, Jesus. At sa mga tukso'y tulungan mong pigilin ang sarili ko. Tulungan mo akong maging tapat sa'yo. Pagpipigil sa sarili, pagpipigil sa sarili. Kung nalulungkot at nalulumbay, magtiis at maghintay. Pagpipigil sa sarili, pagpipigil sa sarili. Ang ituro mo sa buhay ko, Jesus. Ang ituro mo sa buhay ko, Jesus. Aking damdamin, di mapalagi, at ang isipan ay laging ligaw. Di mawawari ang buhay palagi, kahit itama ay hindi sapat. Nais kong itama ngunit iabot at di sapat. Jesus, kailangan kita. Jesus, hindi mangangamba. Jesus, pag-ibig niyo'y ba di mapapantayan kahit na sinuman. Jesus,
Sa piling niyo ako'y laging may pag-asa. Aking damdamin, di ba palagi at ang isipan ay laging ligaw. Di mawawari ang buhay palagi, kahit di tama ay hindi sapat. Nais kong itama ang lahat, ngunit di abot at di sapat. Jesus, kailangan kita. Jesus, hindi mangangamba. Jesus, pag-ibig niyo'y iba di mapapantayan, kahit na sino man. Jesus, kailangan kita. Jesus, sa'yo'y hindi mangangamba. Jesus, sa piling niyo ako'y laging may pag-asa. Jesus, kailangan kita. Jesus, hindi mangangamba. Jesus, pag-ibig niyo'y iba di mapapantayan, kahit na sino man. Jesus, kailangan kita. Jesus, sa'yo'y hindi mangangamba. Jesus, sa piling niyo ako'y laging may pag-asa.
Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!